kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Tita Sir tungkol po sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang, panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay ko ni PBBM-GMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. At siya po'y kinuha sa amin ng po may kapal ng panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundot sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng natirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa lawag. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagtisi ngayon. Bakit? Nung po kasagsagan, nung prosesyon, ng libig ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko doon. Inatak niya para po hindi madaganan ng mga tao. At dinala po niya doon sa kay General Pacifico din yun. Nakuisipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin. Dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalan ng Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. Lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae. Mga siguro po, 3 taon, kinakatok yung sasakyan ko at sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kung anong sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung po sa kalooban ko nung gabi na yun. Kaya po naisip ko, sobra na to. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindig, hindi natin ipakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan nitong mga anak natin at saka magiging ako natin? Sabi po nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Ikinampanya po namin. Kung kayo po nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara ng panahon na eleksyon, maalamang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kaming inaantay na tuklin doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin nila.
Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po tinisisi ako ng anak ko, sabi ng anak kong panganay na babae. Binoto niyo yan eh. Ano po sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Pocis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Paano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinalakit sa gobyerno. Sa atin pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yun? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Bartaga, sinumbusalan nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Bartaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa akin po paminungkulan, sa aking servisyo, marami rin po akong nakita. Naging ano po ako naging piloto din po ako ng PNP Air Unit ng araw. Meron po kaming mga nakisakay na mga politiko dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po sila magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Bartaga ay simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Kailangan pa bang isang kagaya nila pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero matauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Ethical complaint, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang ethical o ang hindi ethical? Yung magnakaw ka. Hindi po ethical yun. Hindi nga po hindi pagnanakaw eh. Pantarambong. Plunder. O tatlo asawa daw. Marami kami. Dati po, naririnig lang natin milyon. Ngayon po, ang naka-1 billion. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa Kongreso ng ating budget. Sila po ang naghihimay-himay. Ang nangyari po, hinimay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin nagtitinda, nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpating kayo sa sasakyan sa highway. Tapos itong mga to, anong ginagawa sa mundo ng bayan? Silang bibili ng mga luho. Silang bibili ng mga pangyabang nila, pangpakambog nila sa katawan nila. Tapos, ibabalandar pa sa inyo sa social media. Pagmamalakan nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po yun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon magsasalita ng katotohanan. Kung susunodin ninyo.
Baliktad na ho ang mundo natin. Pero kahit po ganito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Patak po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice